Nagpapatuloy ang News at 6. Balikan po natin si Joseph Parafina sa Manila North Cemetery pa rin para sa mga sariwa at karagdagang ulat kaugnay ng ating paggunita ng undas. Joseph? Maraming salamat, Cathy. Magandang gabi sa iyo, mga kaibigan. Patuloy po ang pagbuhos naman ng ating mga kababayan. Kung mapapansin po ninyo ngayon, mas marami na po yung umuwi o lumalabas ng Manila North Cemetery. Samantalang yung mga kababayan naman nating iba, pasok pa rin ng pasok. Mas marami nga lang yung umuwi. Pero sabi nga po ng pamunuan ng mga taga Manila North Cemetery, hanggang bukas po ito na dadagsa pa rin ng ating mga kababayan at pinatindi po ang seguridad, lalo po ngayong magdamag sapagkat marami po maglalamay na rito o mag-overnight para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero sino-sino ba ang mga nagbabantay dito? Ano ba ang ginagawa ng mga tao ng Philippine National Police? Sapat ba sila o may tumutulong sa kanila? Ang sagot, kasama ko po ngayon ng mga tauhan ng Philippine Air Force nagsisilbing tulong alalay augmentation group ng Philippine National Police sa pag-antabay at pagbabantay para sa mga kababayan natin. Yung mga gumagawa ng hindi maganda sa loob, mga nagiinuman dyan at ibang mga bagay-bagay na maaari makasira ng maayos na pakikidamay nila, pagdarasal para sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Kasama ko ngayon, Cathy, mga kaibigan, si Airman Marlon Pineda ng Philippine Air Force. Magandang gabi, Marlon. Good evening, sir. Kayo grupo ng mga taga Philippine Air Force na umaalalay sa pulis para bantayan ang ating mga kababayan. So far, kumusta ang pagbabantay ninyo? May ilang araw na kayo rito at ano yung focus nyo, particular ngayong gabing ito? Nagsimula po kami since 28, then hanggang November 2 po kami dito. Particular po, going smooth naman po, kaso kagabi nagkaroon po tayo ng konting parang commotion. Nakahuli po tayo ng pinagbabawal na gumot tulad po ng marijuana tsaka yung balisong po. Yung marijuana at yung balisong, nakita nyo na ginagamit nila or gagamitin pa lang? Totally kasi, nakapatrol kami noon, going 2nd Street, corner 16th Street, around circumference na 50 meters po dun sa area. Tapos nasipo nung mahan, noon na matagal na may nagkukumpulan po na mga kabataan. Inuli nyo? Pinasok mo po na namin at pinag-aralan po namin bago po namin sila sitahin. At pagkatapos po ron, ito po ay tino-turn over agad sa mga taga Manila Police District. Pag ganun. Opo. Pagka po, bumabato po kami kagad ng communication sa aming command post para sabihin po kagad sa Philippine National Police po. Okay, maraming salamat. Bilang assurance sa ating mga kababayan na mag-i-stay pa mula ngayon, hanggang bukas pa ito alam natin at sa mga susunod pang araw, ano po ang gagawin niyong pagbabantay para yung kasiguruhan na kapayapaan ngayong magdamag, ma-assure po natin? Magagawa lang po ng Philippine Air Force is totally na sa security nila, magro-roaming pa rin ng 24/7 hanggang sa matapos po yung undas. So kayo habang nagro-roaming kayo, mga naka-uniform na kayo tulad niyan ganyan? Yes sir, naka-battle dress attire na po kami. At nagsisilbing bagay naman po, mga kaibigan, para mag-ingat din at huwag nang gumawa kung mayroong mga iniisip yung mga kababayan natin. Opo, pakiiwasan na lang po yung mga ipinagbabawal po na dadalhin dito kung sino pa po yung mga gustong pumunta. Bilang paglilinaw lang po, hindi sila masyadong nakikialam sa gate operations. Yung mga dapat masita dyan, di masita na. Pero yung makakalusot at gagawa ng anumang mga bagay doon sa loob, yung po ang inyong medyo inaalalayan. Totally ganun ang nangyayari kasi hindi naman lahat dumadaan dito sa front gate. So meron tayong tinatawag nga yung mga bakod, tas yung mga nagbabayad po dun sa may bandang dulo. Kaya po nakakalusot yung mga ganun. Okay, maraming salamat po dahil bukod sa mga tauhan kayo ng Philippine Air Force na alam natin na yung focus nyo para sa hukbong Pangimpapawid, nagilingkod kayo sa mga kababayan natin. Ano po ang mensahe ninyo sa mga darating pa ngayong gabi hanggang bukas para medyo iwasan na nila? Mensahe lang po, yung mga ipinagbabawal po sa loob ng sementeryo, wag na pong dalhin at yung policy po dito sa loob ng North Cemetery, atin na lang pong sundin para maiwasan po natin yung anumang aberya po. Maraming salamat, Cathy, mga kaibigan. Siya po si Airman Marlon Pineda ng Philippine Air Force, bahagi ng augmentation group ng PNP na maalalay sa kanila dito. At tulad po na sinasabi natin, maaaring bukas yung mga magsisipunta rito. Kung ngayon tinataya ng 1.8 to 1.5 million ang mga pumasok na maaaring mabawasan niyan bukas, pero patuloy pa rin silang darating at minamanaman po at babantayan ng ating mga otoridad. Napakahalaga po niyan sapagkat kung kayo dumadalaw o nagbibigay ng respeto sa mga mahal natin sa buhay, iba na yung nakakasiguro tayo na walang mangyayari sa atin at sabi nga nasa mabuti tayong kamay. Yan po ang pinakahuling balita.
Pero maisingit ko lang, Cathy, no, sapagkat kukuha ko lang po ng statistics mula po naman dito sa record ng PNP kung saan po yung mga kababayan natin na patuloy pong nagdala ng mga matutulis na bagay ay nare-record po yan at yan po ay pinapaiwan na. Ang lumalabas po sa record na yung tinatawag nilang malalaking mga buckles ng belt ay 49, samantalang ang matatalas na bagay ay 97, yung may mga balisong na pwedeng makasakit at iba pa. Samantala yung pwedeng makasunog, mga liquids ay lumalabas naman na 64. Kaya patuloy po ang palalas sa kanila, pero kinukuha po yan dito sa gate at ibabalik naman kapag palabas na. Maliban lamang po doon sa mga talaga na talaga po naman kahit anong klaseng batas ay hindi yung pinapahintulutan yan. So yan po ang huling balita. Generally peaceful po sa Manila North Cemetery. Sa mga pangalan po ng grupo ng Philippine Air Force na kasama ko rito at ng Unit 4, ang cameraman ko na si Joel Marin, ako po naman si Joseph Parafina, ang inyong tagapagbalita.